Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post. Ang balita ngayon, pahayag ito or hamon ni Congresswoman Leila De Lima sa Pangulo. Okay. De Lima, hinamon si Marcos Jr. ilabas ang SALN. Hinamon ni mamamayang liberal, Party List Representative Leila De Lima, si Marcos Jr. na ipakita sa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth bilang simbolo ng tunay na transparency at accountability. Ayon kay De Lima, kung tunay na isinusulong ng administrasyon ang Freedom of Information Act, dapat unang magpakita ng ehemplo ang Pangulo. Ito ang pahayag ng Kongresista De Lima. Total, sinama na rin naman ng administrasyong ito ang isinusulong natin na Freedom of Information Act as one of its priority measures this 20th Congress. The President should demonstrate his sincerity and commitment to transparency and accountability by disclosing his SALN and encouraging his cabinet to do the same. Yan ang pahayag ng kongresista. Giit pa ni De Lima, kung seryoso ang administrasyon sa laban sa katiwalian, dapat walang cover-up at walang sagrado. Ito ang pahayag ng kongresista. All out means no cover-up, no sacred cows, and no one left, and no stone left unturned. And the administration should not exempt itself from scrutiny. Tama. Samantala, nananatiling kondisyonal ang paglabas ng SALN ng Pangulo matapos sabihin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kailangan pa ng justified and legitimate reason bago makakuha ng redacted copy ng SALN ng mga opisyal ng gabinete, bagay na tinutulan ng ilang mambabatas bilang pagbaluktot sa diwa ng transparency. Okay, salamat po. Congresswoman Leila De Lima, nakikisa ako sa iyong panawagan. Sinimulan na ng mga mambabatas And in fairness, mga makakaliwa ang nauna. May mga senador, naglabas na rin. So, nakakatuwa po. Makikita mo talaga ang kanilang network. So ako, dahil sinimulan ito ng ombudsman, commitment ng ombudsman na ang publiko may access, magkakaroon ng access sa lahat ng SALN ng mga public officials. Wow, gandang simula. Tapos ang unang tinarget, si VP Sara. Bubusisihin daw niya ang kanyang SALN. Baka may mga irregularities na makita. How about the President? Wala. Exempted ba ang Presidente? Hindi ba siya public official? Hindi ba ang principle ng leadership is set the example? So bakit ngayon ang Presidente wag. Ang rason ng Executive Secretary, baka makompromise daw ang security ng Presidente pag ilabas ang kanyang SALN. Hindi ko yung magets. Sino ba ang pinakamayaman na yung matandaanan ko lang Senador. 284 or 288 million ang net worth ni Senator Robin Padilla. Siya pa lang ang pinakamalaki na nakita ko. I believe pag pakita ng SALN yung 2 bilyar, baka sila may pinakamayaman, yung 2 bilyar. So, pag ipakita na itong mga mayaman, bilyar, pag ipakita, ma-endanger ba ang kanilang security? I don't think so dahil alam naman, it's a common knowledge
ng mga bilyar, negosyante. Halos lahat nata ng negosyo, pinasukan nila at karamihan, naging successful. Lalo na yung housing nila. Lalo na yung mga memorial homes nila. Except lang yung tubig. Ano ba yung tubig na binabatikos? Yun lang ang alam ko na hindi magandang serbisyo ng bilyar. Prime water ba yun? But all others, nakikita ko yung mga housing nila ang gaganda. May pang masa, may middle income, may higher income, magaganda. So, hindi ko makita yung sense o yung justification ni A.S. Bersamin na hindi basta-basta ilabas ang salin ng Pangulo, baka makompromise ang security. Kung malinis ang pagkakuha ng mga ari-arian na yun, yaman na yun, anong ikakatakot nila? Baka mabigla tayo, mabulag na tayo na kung gaano kayaman ng Pangulo, ay nako. So, yun na. Nagpahayag ng kung hindi ang Pangulo o kaya si Auntie Claire, nagpahayag na month ago siguro nung ang Pangulo nag-order siya ng lifestyle check. Lahat ng government officials, lifestyle check. Nung bagong putok pala bagong putok ang corruption, yung flood control anomaly, yun ang una niyang lifestyle check. Yun, nabanggit na ang salin. At sinabi na handa ang Pangulo. I think si Yusek Auntie Claire Castro, siyang nagbanggit na handa ang palasyo na ilabas ang salin ng Pangulo. Ngayon na naglisilabasan na, bakit biglang umatras? Anyway, kung ayaw nga naman nilang ipakita, wala tayong magagawa. Kaya lang, paano tayo magtitiwala ngayon? Lalo na ngayon, nananawagan si Jose Claire Castro sa taong bayan. Tulungan na natin ang Pangulo. Magkaisa tayo kasi babagsak ang ating ekonomiya, puros lang negative ang naririnig sa yung puros rally daw, ng rally. Kasi may malakihang rally na naman na kailan ba yun? November 30. So yun, nananawagan na magkaisa na tayo, wag nang mag-rally kasi negative ang dating, babagsak ang ating ekonomiya. Ay hindi nyo masisi ang taong bayan kung mag-rally kasi hindi sila satisfied sa pinapakita ng palasyo. Isang example na itong hindi pagpapakita ng salin ng Pangulo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon si Lola mo ni ang mataga og yero. Sa Ginoo. Si Lola, mataga og yero. So si Lola mong nga buslot na ang iyang balay. So gipang sapahan na lang og karton or guba nga yero. Ang gipang sapa kay kung muulan, tuluan na daw kayo. So guba na gid kay ang yero ni Lola. So karon Lola, pila na ni katuig ang imong balay? 20. So 20 years na ang balay ni Lola. So pila na imong edad Lola? 72. 72. So na kay anak Lola? Oh, anak man ako ang asawa ani. Si Lola, mga minyo nang iyang mga anak. Napakay ba nala? Namatay na. So balo na si Lola. So May, tabangan na lang siya sa iyang anak sa pag-atop sa iyang balay. sa edad din. Na. So 13 years na daw ang iyang bana nga nawala. So balo na si Lola. So iyang anak lang ang mag-atop sa iyang yero nga kuba na kayo, so luoy kayo si Lola. So kinsa imong ipaatop Lola? Si William. So iyang anak ang ipaatop. Salamat sa Ginoo kay tagaan ko sin makaatop ko. Sige Lola. Salamat sa Ginoo kay sin na
ko nga daghang pa ang mga tabangan. Sige Lola. Salamat sa walay tabang di pag ko makatok. Daghang salamat. Sige Lola, salamat po kaayo.